Update tayo sa epekto ng mga bagyo at habagat na nagpapaulan ngayon sa ilang lugar sa bansa. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, 3 bagyo na ngayon yung binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ano yung posibleng epekto nito sa lagay ng panahon at saang direksyon na ang hinahatak ng mga ito? Tama po sila, no? Dalawa yung bagyong nasa loob ng ating area of responsibility. Ang typhoon na si Emong at ang tropical storm na si Dante. Samantala, isang bagyo naman ay nasa labas pa ng ating area of responsibility at nasa tropical depression category na po ito. No? So unahin na po muna natin itong bagyong si Dante. Bagamat wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, makikita po natin na patuloy nga nagpapaiba ito ng habagat or southwest monsoon at ang bagyong si Emong. Si Dante po ay inaasahan nating tuloy ng lalabas ng ating area of responsibility ngayong araw, pero patuloy pa rin tayo magbibigay ng update hinggil nga sa magiging kalagayan nito kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, galaw at lakad nito. Samantala ang bagyo namang si Emong ay nandito pa rin nga sa karagatan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon at kaninang alas 10 ng umaga. Ito ay nasa typhoon category na po, no? Ang layo ay 220 kilometers west-southwest ng Bacnotan, La Union. So ito pong bagyong si Emong mas malapit po sa kalupaan ng ating bansa at may mga lugar na mayroon tayong wind signals. Tatlo na po ang ating wind signal na kataas. We have wind signal number 3 sa northern portion ng Pangasinan, sa western portion ng La Union at sa southwestern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman sa buong Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng La Union at sa central portion ng Pangasinan. Ganon din sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Island, northern at western portion ng Cagayan at sa western portion ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa western at central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Pangasinan, sa hilagat gitnang bahagi ng Zambales, sa buong Tarlac at sa western portion and central portion ng Nueva Ecija. So, Rafi, lahat ng binanggit nating lugar na may wind signal numbers 3, 2, and 1, pinapayaw natin mga kababayan natin dyan na mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha dahil nga inaasahan natin may mga pag-ulan pa rin, no, na direktang dala ng bagyong si Emong at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa areas na malapit sa paanan ng bundok. Yung mga kababayan din natin nakatira na malapit po sa mga tabing ilog, asahan na dahil umulan na nga ng mga nagdaang araw at malamang ay mataas pa yung level ng tubig ay magiging mabagal ang paghupa. Kaya patuloy nga makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRR officials regarding continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala ito namang habagat, inaasahan pa rin po natin na magpapaulan nga dito sa mga ilang lugar na hindi direktang apektado ng bagyo. No? Nagpalabas tayo ng weather advisory at inaasahan ng mga pag-ulan dito nga sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon and then maging dito sa may bandang Palawan area at kasama na nga dyan ang Metro Manila. Rafi? Lalakas pa po ba itong mga bagyong ito gayong nasa karagatan pa sila? Itong nakikita natin, itong si tropical depression or tropical storm Dante, posibleng mapanatili nito yung intensity niya hanggang sa tuluyan nga lumabas ng ating air responsibility. Ito naman bagyong si Emong, typhoon category, posibleng ma-reach pa niya yung higher limit ng typhoon. Kaya tantabayanan po ng mga kababayan natin yung 3-hourly update natin, no? Lalong-lalo na po napakalapit ito sa landmass at posibleng ang tumama ng kalupaan ng Ilocos region. Hanggang kailan po yung ganitong masamang panahon? Posible bang umabot ito sa Lunes, sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Well, posible po yan, no? Kasi ang nakikita po nating senaryo, bagamat posibleng by Monday ay nakalabas na itong dalawang bagyo ng ating air responsibility, yung posisyon niya dito sa may bandang sabihin na natin ang magiging mga posisyon nito ay nasa ng southeastern part ng China or mas malapit sa Japan. Ito yung makakapagpaibayo pa rin ng habagat. Dagdag pa dyan yung isang sama ng panahon sa labas ng PAR. So pag nagkaganon po, asahan pa rin ng maulap na kalangitan, mga paminsan-minsang pag-ulan, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, including Metro Manila sa darating na Lunes, dahil nga po sa habagat. Magkakasunod yung mga bagyo natin at 3 pa yung sabay-sabay ngayon. Gaano kadalas yung mga ganitong pangyayari? Well, Rafi, kung babalikan natin last year, no, nagkaroon ng dalawang pagkakataon na kung saan dalawang bagyo po yung na-monitor natin. For example, si Nika and Opel ay halos sabay pong nasa loob ng ating air responsibility. So, not necessarily buwan-buwan mangyayari ito
within the same year, but nangyayari po ito either every year or almost, not necessarily every year, pero normal pong nangyayari ito. Minsan pa nga po, 3 ang sama ng panahon sa loob ng ating PAR. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.